Yodobashi Omeda Tower. Nandito na tayo sa Omeda Sky. Ito na ang iconic na escalator. Sa wakas nakarating na ako. Ang ganda, oh. Ang ganda, guys. Ito talagang gusto kong punta. So, ayan siya, guys. Ang galing ko, di ba? Di ba? Effect na. Emot-emot ko yung ganyan. Patong-patong ko sa escalator na ganyan. Lingon-lingon kayo sa taas na ganun kunyari. Nakala nyo, ganda nyo. Pero pangit naman ang kakalabasan. Charot. Osaka Namba Ekimae Tao. So, di ba, sinabi ko nga sa past videos ko, pag may word na ekimae, yung mga hotel, ibig sabihin nun, in front of the train station. So, ang point ko dito, hindi ko alam kung anong point ko, bakit ang tagal ko dito, di ba kulang ako sa oras? Stay muna kaya tayo. Charot. Tara na, nagmamadali na tayo. Bakit daldal pa ako ng daldal? Pwede naman ako dumaldal habang naglalakad. Kagaya niya, naglalakad ako. Tapos hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi hindi ko pa napitin yung Google Maps ko. Kasi daldal ako ng daldal. Tapos ayan, init-init, ang dami ng tao. Wala pa ako nag-Google Maps. Pero naglalakad na ako. Napakita ko sa inyo yung mga dollar. Ay, yung mga yen nila. Ito yung isa o lalaki. Ita-translate ko, nakakantindi ako. Wala kang pinindot. May pinindot ka. Dapat hindi mo pinindot yun kasi may pinindot ka. Pag lalagay mo ganyan, kailangan may halong pagmamahal. Di ba ganun lagi sinasabi? Ba't nakagawa ng pagmamahal? Pagluluto. Gusto dami sinasabi. Sorry. Malagay natin. Pagmamahal, pagmamahal, pagmamahal. Galit, 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 galit. So yun guys, dito na tayo sa may Tokiya. Ang sarap, ang mura talaga niya. Time check, 10:42. Nandito tayo sa Omeda Sky Station. Tapos guys, pag may mga yellow na ganyan, no, wag yan tatapakan. O diba, tinapakan ni ate. Kakasabi ko lang, ate, hindi ka nakikinig. Yan, ganyan ka lang. Huwag kang kakaliwa. Charot. Huwag niyong aapakan yun. Kasi para daw yun sa mga up and then left. Okay, arigan na sa mga iPhone 17 Pro Max. Orange. Do you have a stock screen? Yes. So, New Balance tayo guys. Ito yung bet ko. 12.8. 19.8 din. 16.5. I actually asked for size 9 for 5 days. Then binigay sa akin. Original price is 13,002. Pre, 10% yan, mari-refund pa sa atin. Dahil tax free refund. Hi guys! Check out day! Napagod ako kakapak ng mga gamit ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin. So, ito siya. Puno na siya, pero may mga bibilin pa akong konti eh. So, ngayon, ang gagawin ko, may mga hindi pa kasi ako nabibili talaga, like shoes. Yung iba kasi yung pasabay eh. Kaya medyo madami din. Last day ko, ang ating flight ay 7:30 p.m. sa Kansai Airport, dito na sa Osaka. And then, ang may mga hindi pa ako nabibiling shoes, isa pa lang nabili ko. Gamit ko na siya ngayon, no? Tommy. At saka, yung isang bag na binili ko kagabi, ginamit ko na ngayon. Bala ko pang pumunta ng Omeda Sky Building ngayon. Pero ang sabi ata 11 AM ang opening. Pero may nababasa rin ako na 9:30 AM daw open na. So, ang plano ko ngayon, magcha-check out ako, 8:57. Pwedeng iwan yung luggage mo dito, yung mga gamit mo sa hotel. So, sinabi ko, tinawag ko, kinonfirm ko kung pwede. Kasi ganun ginagawa ng iba. Then, sa may Shinjuku, pwede rin yun. Pero, di ba, hindi ko ginawa. So, ang ginawa ko is, dun ko sa station, iniwan para, mas mabilis. Kasi nga, papunta tayo nun ng Shinkansen, papunta dito sa Osaka. That time, nung nasa Tokyo tayo. So, ngayon, ganun na lang gagawin ko. Iiwan ko to ngayon, babalikan ko na lang. Ang hirap kasing dalhin lahat to. Guys, nandito na ako sa lobby ng APA Hotel. So, ito yung mga luggage. Ang haba ng pila. Ang maganda dito, guys, free yung luggage storage nila. Tapos, napaka-high-tech. Basahin nyo na lang, may luggage storage service. So, mag-pipill up ka lang via QR code. I-scan mo lang yung QR code. Tapos, pipill upan mo dun yung name mo. Pipill upan mo dun yung kung ilan yung luggage mo, kung ano yung mga laman. Tapos, after nun, may QR code silang ibibigay. I-screenshot mo nun. Pero mabilis lang naman yung pila guys, kahit sobrang haba. Ganun lang siya, kasi ito na ako. So maganda dito, nung tinanong ko yung babae, kasi nakalagay luggage service. So pinig, ay baka may bayad. Ang ginawa ko, tinanong ko muna siya. Sabi ko, sabi ko, how much yung yung bayad? Is it, keme-keme mga gano'n. Sagot niya, no, it's free. So, So bawal lang i-store yung mga laptops, yung mga valuables na pwedeng iwala. Mawala kasi hindi raw nila pananagutan. Kaya dadalhin ko na lang itong backpack ko. Yun na lang di ko dadalhin. Ang ganda talaga ng APA Hotel guys. Grabe, kung mararecommend ko ba to, the answer is 100% yes. Kasi even the room, okay siya for me. Kasi inabil ko lang naman solo eh. So, di ba pinakita natin sa previous vlogs natin. Tapos nag-a-assist talaga sila ng todo. So maraming nag-a-assist talaga.
Ayan. So, mag-check out na ako dito. Express checkout. Tinanong ko pwede na raw i-drop dito yung keycard. Yun na yung check out mo. Sobrang bilis. Kaya nga express Charing. Pwede naman palang iwan yung mga laptop bags. Tinanong nga niya ako English or Chinese. Baka ako Chinese, guys. Kung hindi ka napapagkamalan na Korean, Japanese, minsan Chinese. Ganun ba talaga yung level ko, guys? Pang international. Tinanong lang ako, ganito, ganyan. Tapos nung sinabi kong, can I store my laptop bag kineme? Sabi ko with 2 laptops. May pinapasok sa terms and condition na. Yun nga, hindi nila sagutin kapag may nangyaring masama sa gamit mo and all. So, naisip ko ngayon, kapag sa number station tayo, doon din naman tayo ata bababa kapag tapos natin mag-shopping. So, doon na lang ako magla-luggage storage for my laptop. So, ang gagawin ko ngayon, magbabayad na lang ako instead na i-sacrifice ko pa, di ba? I-take ko pa yung risk na mawala yung dalawang laptop ko. Isang personal laptop saka isang work laptop. So, huling sulyap natin sa ating Apa Hotel. Dito lang yan sa Chararen, Osaka Namba Ekimae Tower. So, di ba sinabi ko nga sa past videos ko, pag may word na Ekimae, yung mga hotel, ibig sabihin nun, in front of the train station. So, kaya kung magbubook kayo ng hotel sa Japan, make sure na in front of the train station or at least malapit, 5-minute walk, 10-minute walk. Kasi pag maggagala kayo, train station talaga yung kaakibat. Train station talaga yung kalab team nyo dito. Paano kayo gagala pag alalayo nyo sa train station, let's say 30 minutes, o magji-jeep pa kayo, magbabas kayo? Wala naman jeep dito. Magta-taxi kayo, kung maglalakad kayo 30 minutes, di ba? So, mahirap yun. So, always consider yung malapit sa train station. So, ang point ko dito, hindi ko alam kung anong point ko, bakit ang tagal ko dito, di ba kulang ako sa oras? Stay muna kaya tayo. Charot. Tara na, nagmamadali na tayo. Bakit daldal pa ako ng daldal? Pwede naman ako dumaldal habang naglalakad. Kagaya niya, naglalakad ako, tapos hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi hindi ko pa napipin yung Google Maps ko. Kasi daldal ako ng daldal. Kasi ayan, ang init-init, ang dami ng tao, wala pa ako nag-Google Maps. Pero naglalakad na ako. Kasi nga, ayoko mag-stay. Kasi nga, pag nag-stay ako, mauubos oras ko. Charot, ang dami ko sinabi. So, dito na ako magpipin ng Google Maps. Search ko kung paano pumunta sa Umeda Sky Building. Yan o, di ba sabi ko nga sa inyo guys, may nagsasabi sa akin. May na-search ako na 11 nagbubukas yung Umeda Sky Building. Pero meron din naman ako nasa-search na 9:30. Pero pag tinignan mo tong Google Maps, ang galing, open soon at 9:30 AM. Umeda Sky Building. Di ba? 31 minutes, Mido Suji Line sa Namba Station na naman. So pupunta tayo ng Umeda Station. So kung doon tayo sa Namba, diretso lang din yan kung saan tayo. Ayan o, Ekimae kasi, di ba? Kasi nga, ano ibig sabihin ng Ekimae? Pag may word na Ekimae, tapat ng 7-Eleven. Di ba? Yun yung meaning nun. Charot lang. Syempre, Ekimae, tapat ng train station. Guys, nakailang sabi na ako sa inyo ha. Nagigigil na ako sa inyo. Hindi nyo pa rin nakuha. Charot. 7-minute walk. Kasi nga sabi ko sa inyo, Ekimae. At ang meaning ng Ekimae ay tapat ng 7-Eleven. Diba? I-correct nyo na lang sa comment section kung ano yung Ekimae ha. Sinabi ko 7-Eleven. Kung talagang nagets nyo, yun yung quiz number 1. May pa-quiz. Ano ba yan? Nanonood lang kayo ng vlog, tapos nag-quiz pa kayo. Ay, kulay green na. Tara na, tabi. Tumatakbo na naman tayo aga-aga. Kasi baka bigla tayong abutan ng red. So, pag naabutan tayo ng red, ang tawag na sa atin ay red flag. Charot. O kaya naman, red tide. Charot. O kaya naman, red Ariel, red surf. Charot. Parang dami kong energy ngayon, no? Akala mo dami kong tulog. May malapit din na Family Mart doon sa hotel. Ayan na Family Mart. Saka itong Sukiya. Actually, yung Sukiya na yan, masarap daw yan. Pero hindi ko pa na-try. So what if kumain muna tayo ngayon? Na-feeling natin ang dami pa nating time. Charot. Kasi dapat kung 7:30 PM yung flight natin, 4 hours before, nandun na tayo. Sige, itry na natin. Mabilisan lang. Huwag na tayong order ng sobrang dami. 9:30 yen. Saka 9:80 yen. Parang ganito yung itsura niya. Hindi ko rin alam kung ano to. Promise. So ngayon ko lang malalaman kung anong kakainin. Ano to? How to order? English. New order. So, parang gusto ko ng pork curry, pero ayoko. Charot. Ang gulo ko, no? Tignan natin yung breakfast, lunch, combo meals. Ito yung presyo niya, guys. So, 450, 520, at saka 550. Ito naman, 450, 520, 450. Ano yung ibig sabihin ng 100%? Parang ayoko ng 100. Meron ba silang 99%? Kasi ang natututunan natin lang 99.99 eh. Bakit sila 100? So nagsisinungaling to kasi 100. Ay, ano napindot ko? Ulit. Tasty and good deal. Ano pa bang gusto nilang ipa-add? Kayo guys, pa-add kayo ng paano? Charot. Pa-add sila ng pa-add sa atin, no? Nagtitipid nga tayo eh. Sige, isang mini beef plate. Charot. So ito siya yung total na 740 and please press order button. Edi order. Thank you for your order. So
Okay na ba yun? Thank you for your order. So guys, bibilangin ko na yung coins kasi kailangan natin ito magastos. Kasi pauwi na tayo. Ito yung favorite ko, 100. Kasi lahat dito halos 100 yan. Yung mga anek-anek. Napakita ko sa inyo yung mga dollar, ay yung mga yen nila. Ito yung, sabi ko nga diba, iba-iba yung itsura ng mga yens nila. Pero, kunyari, same currency. Same currency, 1,000 yen. Ito yung isa, lalaki. Tapos, yung 1,000 yen na iba, ganito naman, lalaki rin. Kamukha siya ni Jose Rizal, promise. Yun lang naman yung observation ko. Kawig sila, no? What if siya to? No, dati siyang hapon. Sabi niya, itsog mo ko. May kasi itsog ko. Ika-translate ko, nakakaintindi ako. Wala kang pinindot. May pinindot ka. Dapat hindi mo pinindot yun kasi may pinindot mo. Wala namang pinindot. Ito hindi ako nagbayad. Bakit ka kulit mo? Saan nila? Tatawag ako ng pulis. Bakit ka tatawag ng pulis? Wala naman akong ginawa masama. May ginawa ka masama. Kasi pinindot mo yun. Hindi mo dapat pinindot yun. Di ba nakalagay out of service? Oo, nakalagay out of service. Pero hindi mo naman sinabi na dapat hindi yung pindutin. Yung tuloy pinindot ko. Oo nga, wala kami sinabi na gano'n. Pero dapat alam mo na yun kasi may out of order na nakalagay. Tatawag ako ng polis. Eh, di tumawag ka. Wala akong pake. Any order ko. Tinulungan nila. So, yan o. Ito yung order ko. Habang may nag-aaway sa likod. Oh, galit na galit yung babae, yung staff. Kailangan tama yung pindot ko mamaya, guys. Kung hindi, magiging ganyan din ako. Oh, yan ba? Oh, nagagalit siya. Kinakabahan ako sa pindot ko mamaya pag nag-check out ako. Baka ganyanin niya ako. Oh, nagagalit siya, guys. What if pag na lang ako magbayad mamaya? Baka maging ganyan ako. Imbis na nasa umeda na ako na nag-e-enjoy, mapapaganyan ko. Galit na galit siya. Tinatawanan niya. Tingin lalaki, tinatawanan niya yung baka. Kasi nagagamit. Just mo sa kayo, no? Kayo talaga, guys. Tayo talaga mga Pinoy. Mahilig tayo sa mga drama, mga chika. Salmon. Walang sausawan. Kasama sa tray ko. Ano to? Diyan na lang. Nag-decide na ako. Ayan, no? Ang sarap talaga. Dati hindi ako sasarapan dito sa gantong suka. Sarap. May kasamang ganito. Ano ba to? Kasi parang galit na galit. Dapat hindi ganyan, no? Pero wala tayong magagawa. Nakikinig na nga lang tayo sa away nila. Nagre-request pa kayo. I-request ko na gano'n. Bacon. Charot. Ay, masarap ng beef. Yes, work. So, nalaman na natin ang kasagutan, guys. Dito daw. What's your name? Deo. Deo. Are you from Japan? Yes. Oh, you're Japanese. Nice to meet you. From Philippines. Oh, Philippines, yeah. So, pag lalagay mo ganyan, kailangan may halong pagmamahal. Di ba ganun lagi sinasabi? Ba't nakaloon ng pagmamahal? Pagluluto. Gusto dami sinasabi. Sorry. Palagay natin. Pagmamahal, pagmamahal, pagmamahal. Galit, 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 galit. Pagmamahal, pagmamahal. Galit, 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 galit. Pagmamahal. Okay. So, ang ginawa ko, inaluwas ko siya ng galit at pagmamahal. So, 50-50. Proof na ubos na. Pindutin ko yung cash. Please insert cash. So, ito yun. Ha? Saan ang cash? Dito ba? Dito? Ano? Ayun, doon nga. And, okay. Charot. Ay, please wait for a while. Okay, change. So, ito yung resibo na hindi na natin kukunin. Lagay natin dito. So, yun guys. Dito na tayo sa may Sukiya. Sa ganun na, medyo madami siya. May salmon, may beef, may soup, tapos may coffee na kasama. 740 yen. So, magkano lang? Tama ba ako na 740 yen? So, magkano lang yun, di ba? So, I think around 300. Grabe, kung alam ko lang yung Sukiya, siguro lagi akong kumakain dyan. Ang sarap, tapos ang mura talaga niya. So, ngayon tuloy, nabago yung perception ko sa Japan. Sabi ko kasi super mahal lang yun ng mga kainan. So, dyan tayo sa tapat ng Namba Hondori. Madalang kasi tayo mag-Namba stay. Ay, may ito Namba station. Ito na pala yun. Mido Soji Line, di ba? Shin Osaka. Ito Shin Osaka. So, punta tayo ng Shin Osaka Platform 2. Dadaan ng Shinsaibashi, Homachi, saka Yodoyabashi. So, sabi dito, ay, Mido Soji Line. M20. Ang ayoko dito sa Osaka, wala nakalagay na line. Nakalagay kasi Mido Soji Line M20, Namba, nakagate. So, doon ako nahihirapan dito sa Osaka, guys. Hindi complete details na nasa Google Maps. Hindi ko alam kung magkano pa yung load ko. 1,017. Walang konti na lang.
Sa mga pair adjustment, pwede rin mag-reload. So let's see. Kung pair adjustment, hindi ko pa na-try yan. Ito sa recharge. Place IC card in tray. So dito yan. Calculating. Ang laman daw is 1,017 yen. Siguro 3,000 yen na lang. So, ipapasok natin ng 3,000 yen. Dito yan. Ito lang mga ina-accept nilang bill. So, 1,000, 2,000, 5,000 sa 10. Do not remove. Do not forget to take your card. Top ups is 3,000. Kaya ang balance ko na 4,017. Kasi kanina 1,000 eh. So, kunin na raw natin. Platform 2. May Dosuji line for Umeda. Doon tayo sa Umeda eh. Shin Osaka or Mino kaya no. Ano to? For women only boarding point. Alin dyan? Ba't ang daming lalaki at babae dito? So, pag may mga signages na ganun guys, sundin nyo na lang kahit yung iba hindi sumusunod. Maganda na tayo sumusunod tayo. Kasi nakikibisita lang tayo sa country nila. So, i-respect natin yung mga rules nila. So, nagtataka ba kayo? Bakit 3,000 yung niload ko? Hindi kayo nagtaka. Wala lang, kala ko kasi nagtaka kayo eh. Ayoko na sabihin kung bakit. Kasi nga, pwede namang kahit sumobra, pwede namang ipangbayad yung sa Wika card hanggang sa airport. Ito oh. So, kung saan to nabibili sa Klook, pwede rin sa mga stations. So, yun nga, kasi nga maghapon pa ako magdadala. Pasong airport, from Namba to airport, di na alam ko magkano. Ayoko mag-load mamaya na ang dami kong luggage. Gusto ko dire-diretso lang. Time check, 10:42 na. Dito tayo sa Umeda Sky Station. Tapos guys, pag may mga yellow na ganyan, no, wag yan tatapakan. O, diba, tinapakan ni ate. Kakasabi ko lang, ate, hindi ka nakikinig. Yan, ganyan ka lang. Huwag kang kakaliwa, Charot. Huwag niyong aapakan yun. Kasi para daw yan sa mga PWDs, yung mga hindi nakakakita. Yan yung guide nila. Wala na talaga akong choice kundi ang magtanong. Kasi kulang-kulang yung sign ng Google. So, ayan, no. So, 240 ang nabawas, 3777 yung natitira. Exit 5, ayun, napapaganda ng mood nyo. Pak. Diba? Hindi gumanda na yung mood nyo. Ay, naku, Osaka. Kulang ka sa signage. Sino bang pasimuno dito? Sino bang namumuno sa Osaka? Pakakausapin ko nga. Charot. Exit 5 tayo. So, ano to? Hulaan natin. So, kung dito, magtanong na ako, no? Nagigigil ako sa Osaka. Kulang sa sign. Pagpasok dapat dito meron ng mga sign eh. Kaya meron nakalagay Uniqlo, GU, di ba? Gongcha. Anin ko yung Gongcha? Charot. Hindi ko alam. Sino kayo tatanungin? Ito, guard. Excuse me. May I ask where is Umeda Sky Building? So, hindi niya alam. Up, and then left. Okay, arigato gozaimasu. Say hi. Ang bait niya. Sabi ko na sa inyo eh, minsan maganda rin na naliligaw. Charot. Yan ang mga gusto nyo kayo guys ha. Minsan kasi guys, kaya hindi ako nag-Google Map na ganito na by walk kapag nasa loob ng mall. Kasi hindi siya nagiging accurate minsan, mali-mali. Pero ngayon, since wala na tayong choice, kailangan na natin siyang paniwalaan. Sige, ilaban na natin to. So naubos na lahat ng kinain natin kanina sa... Ano ang pangalan ng kinainan natin? Halatang first time ko doon, di ba? Sukiya. Sukiya ang pangalan. Uy guys, kumain kayo doon ha. Parang yun yata isa sa pinakamurang nakainan ko dito sa Japan. Sukiya. So kung budget friendly ang hanap mo, kasi lahat naman tayo talaga budget friendly ang hanap, di ba, pag nag-travel. Tapos yung masarap-sarap, ako yun. Ay, hindi pala ako yun. Yung ano yun, Sukiya. Ha? Nandito pala tayo sa Yodobashi. So iisa lang ba ang Yodobashi at Umeda? A, oo. B, hindi. C, hindi ko alam. Pero kung malaki naman yung dito, yung store nila, baka out of stock din. Charot. Hindi, kasi iPhone 17 talaga maraming namimili sa Japan, lalo mga foreigners. So ang nangyayari talaga, nauubusan sila. Ayun, laging napakaraming Family Mart dito. Ayan o. So tignan nyo kung ano meron dito. Tapos doon, tindahan na naman yan. Pero ano yan tawag? Itsumo na naman. Itsumo Kokoro. Yun yung pangalan ng tindahan nila. Charot. So nakita natin na yung Yodobashi. Dito tayo sa Yodobashi Umeda Tower. Ayan o. Ito pala yung Yodobashi. So ayan yung mga nandito ngayon. Ayan o. Basahin nyo na lang. Pero yung mga sikat dyan, yung GU, Uniqlo, Daiso, yung mga bilihan. Tapos meron din mga food entertainments. Diretso lang daw. Dito tayo sa Gate 2. Bakit Gate 2? May gate ba dyan? Sorry. So we only have 7 minutes. 7-minute walk na lang, makakarating na tayo sa ating paroroonan. Pero so far, itong shoes, di ba sabi ko matigas? Parang okay naman pala siya. Sa ngayon. So mamaya update ko kayo kung maganda ba siyang panglakad dito sa Japan. So ang masasabi ko lang, tip ko sa inyo, kapag magja-Japan kayo, kailangan yung shoes nyo maganda, pang malakasan. So pag magja-Japan kayo, make sure na ang shoes nyo is malambot. Yung talagang hindi kayo magpapaltos. Kasi Japan,
Walk talaga. Walk is the key. Ay, takbo na tayo. Diba? Kakasabi ko lang, napuro ka na sa Japan. Takbo kasi nga. Kagaya nila. Takbo din. Kasi red na. Nabuta na tayo ng red, oh. So, tayo ay nasa Umekita Green Palace. Place pala. Kala ko palace. So, guys, kung gusto niyo pala maganda ng autumn view dito sa Umekita Park. Ayan, oh. Ganda, oh. Ganda na mga yellow, oh. So, nag-picture lang ako doon gamit ang tripod. And now, kailangan na nating tumawid. 5-minute walk na lang. Ano ba yung Umeda Sky Building na yun? Yun lang talagang gusto kong puntahan dito sa bandang Umeda. Siguro kung may shopping, sige na rin. Pwede tayo mag-shopping doon mamaya. Pero yung hinahanap ko rin yung mga murang shoes. So may gusto ko kasi akong bilihin ng New Balance. So malalaman natin mamaya. So diretso lang tayo dito, sabi niya. So 2-minute walk na lang tayo, guys. Hindi ko alam kung ito na yun. Feeling ko ayan na yun. Ayan na nga yun. Andito na tayo sa Umeda Sky Building. Ayan na yun, guys. Umeda Sky Building. Andito na tayo sa Umeda Sky. Ito na yung close-up look niya, guys. Ayan, oh. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba ang makikita ko? Oo, Dora. So yan ang iconic na Umeda Sky Building. Napakaganda talaga sa taas niyan, guys. Yung pinaka gusto ko dyan yung escalator nila. Tapos maggagawa tayo ng background music na To Heaven is a place on earth. Ito ba yun? Fun Plaza. Meron kasi dito, guys, yung binabayaran na observatory deck. Pero kasi 39th floor pa lang, okay na. So hindi na ako nagbayad. Ayun ang 39th floor, observatory ticket counter. So ito sabi ni Google, ayun daw, famous escalator daw is 39th floor. Pero visitors first take an elevator to the 35th floor before transferring to the glass escalator which connects to the observatory entrance on the 39th floor. Oh, so tingnan natin yung picture. Ganyan yung tsura niya, guys, oh. Ganyan yung elevator, oh. Oh, di ba ang ganda? Oh, so labas tayo. Ah, mag-escalator pa. So sige, mag-escalator muna tayo. Ay, ito na. Dito nga, o third floor. Kuchut. Ito kasi yun eh. Hindi talaga siya Umeda Sky. Ito talaga yung kailangan natin. Kuchut. Ano ba yan? Teyin Observatory. Third floor daw. So, ginagawa ko, nagbabasa-basa lang ako kung anong mga signage na nandito. Ganun lang gawin nyo, guys, kung magsasolo travel kayo tapos hindi nyo alam kung anong nagawin. So, basahin yung mga signages kasi yun talaga yung magdadala sa inyo sa rurok ng tagumpay. Makarurok naman ako ng tagumpay. Kala ko talaga. Third floor daw. So, second floor na tayo. Pakita ngayon sa third floor. Pero pag moment na hindi nyo talaga alam niya na gagawin, magtanong kayo. So, pero huwag nyo gagalingan yung English kasi minsan Japanese, nahihirapan sila sa English. So, kailangan yung mga keywords lang. Kunyari, Umeda Sky Building. 39th floor. Alam nila yun. Ito nga pala may-ari ng Facebook. Tsaka, kamukha niya si Mark Zuckerberg. So, just this way lang daw. Hindi na ako nagbayad ng 2,000 yen. Kasi parang di na siya sulit kasi nga mabilis lang ako dahil nga magbibili-bili pa tayo ng mga kung ano-ano. Tapos travel ko na, kailangan 2 p.m. umalis na ako papuntang airport kasi 1 hour from hotel to airport. So this way lang daw, ang daming tao. So mamaya, since ang aga natin, ito ayoko pag super aga kasi bugso ang tao. Kaya gusto ko talaga lagi minsan lunchtime. Pag lunchtime kasi nakakainan na lahat, nauubos yung mga tao. So kapag ganitong maaga ka, malamang lahat ng tao bugsuan niya. So ngayon, guys, waiting kami. Napatapat pa talaga ako sa araw. Ano ba naman? Yung pagod ka na. Pero ito na lang pang pagod vibes ko sa inyo. Tingin kayo sa ride. Brilyante na apoy. Sarap. Andito si Mark Zuckerberg. Kanina nakasalubong natin. Kamukha niya, no? Bakit tanong mo ako kung ano ba yung Facebook page ko para i-block niya? Sarap. So nakat ako, guys. Sobra na sila. So sa akin talaga nakat. Ang dami ng tao. Guys, sobrang daming tao ngayon. Please line up. Ayun na tayo na. Let's go! Kuchutein. Ay, ito na yung iconic na ano. Ito na 11:30. Ang daming tao pala kahit lunchtime. Ito na ang iconic na escalator. Tcharan! Sa wakas nakarating na ako. Ang ganda, oh. Ang ganda, diba? Oh. Ang ganda, guys. Ito talaga yung gusto kong punta. Parang ako yata yung magandang view dito eh. Kumala ako dito, pangit. Charot. So, pwede ka dito magbalik-balik. Kababa naman yan. So, magbabalik-balik muna tayo ngayon. Walang makakapigil sa akin. So, pag meron kang Osaka Amazing Pass, ayun yung nabibili rin. Na minsan parang unlimited travel yun for certain days. Meron kang 10% off sa admission after 3 p.m. Pag galing ka sa Klook, Osaka E-Pass, kung anek-anek, dito ka sa side na to na counter. Pero kung bibili ka pa lang ng tickets, dito.
Adults, 2,000 yen. Child, age 4 to 12 is 500 yen. Tapos dito ka na bibili ng ticket, oh. Tingnan natin sila. So, manggamit tayo ng iba, Charis. Oh, please set a credit card. Pwedeng credit card payment, pwedeng cash. Ayan yung mga, ano, pwedeng Visa, Pay. Pero wala akong makita na option na mga IC cards. So, kailangan may pera ko. Gusto nyo ba yung guys? Nalaman nyo kung paano, nakita nyo kung paano nang hindi ako gumagastos. So, this is how it looks like. Ay, nakakatakot. Uy, parang ang hirap lumapit. Guys, wag sana lumindol pa habang nandito. Oh my God. Ito yung dalawang escalator na sikat, oh. So, yun, kung magbabayad kayo ng ticket, doon kayo pupunta sa taas. Magaganon-ganon kayo. Pero dito pa lang maganda na eh. Swak na, oh. Diba? So, isi-set up ko na ang ating mahiwagang tripod. Dahil walang makakapili sa atin. Charge ko muna ang mga bagay-bagay dahil lalaban na tayo. Ito ang dalawang escalator. Babalik-balik tayo hanggat hindi tayo masasatisfy sa ating kuha. Ready na ba kayo? Ako, oo. Lahat, ipapakita ko na sa inyo itsura. Pabilog lang siya na ganyan, no? As in, pabilog. Magbabayad kayo ng 2,000. May kita nyo lang naman din yung buong ganyan. Tapos doon yung escalator, yung elevator natin kanina, oh. Diba, sa elevator pa lang may sightseeing na kayo ng whole wide world, chareng. Diba? Ito hindi ko pa ito nadaanan tong glass na yan. Glass skin, charot. Ayun, no? Hindi ko alam kung ano yan. Kasi elevator lang tayo. So, ayan siya, guys, oh. Diba? So, okay na okay siya. So, tara na. Lumaban na tayo. Let's go! Hindi na ako nakatira dati sa Taguig. Meron tayong nakita mga Pinoys na naman. Hi, ate. Anong name mo, ate? Kanya po. Sama ka lang sa vlog? Okay lang. Sige po. Sama ka, kuya. Hello. Anong name mo, kuya? JB. JB din? Alam, parang tayong JB. Uy, ay, kailangan nyo mag-subscribe pag naggawa na ako ng YouTube channel. Sige po. Para makita nyo yung inyong sarili sa vlog. So, wala pa kasi akong YouTube channel. Lagi ako nagta-travel, pero first time ko lang gumawa ng vlog sa Japan. So, dito na ako mag-isimula. Ano? Wala kang TikTok? TikTok meron. TikTok, Instagram. Add nyo ako para pag nag-announce na ako. So, iniset up ko na ang mahiwaga natin tripod. Tara na guys, ready na ako. So ayan siya guys, ang galing ko, di ba? So laban. Tingnan natin ang mga ganap, kung ano bang, kung maganda bang kinalabasan. Dahil uulit tayo sa elevator. Pipila na di ba? Effect na. Ang ganda, no? Sige, hi ate. Saan ka sa Philippines? Pasay. Pasay siya. Oh my God, hello Pasay City. Ano Pasay City? Mag-isa ka lang? Po, I'm with family. Nasa Pasay City. Kaya yung heights. Natatakot ka. Sabi nakita tayo guys, Pinoy. Ang dami natin nakikita Pinoy sa mga trip natin sa Japan. Sobrang daming Pinoy ang gusto magpunta dito sa Japan. Season kasi. Yeah, atong sila. Ay, kate, bye-bye! Bye, nice to meet you. Wala, ang tagal naman. Nasira kasi yung tripod ko eh. Kung kailan kailangan, no? Mahaba naman siya guys. Wala, pero ang pasensya ko kung hindi mo mahaba. Wala, matatapos na, ma-stress na ako. Ilalaban na. Ayan, kahit sira yan, lalaban pa yan. Pag nalaglag, cry-cry na lang. So, lapit na tayo guys. Buti hindi siya lumaglag, sira na kasi yung tripod na yun. Huwag kang lalaglag, please, mahihirapan ako. Huwag kang lalaglag. Sabihin nyo guys, ang galing ko. Mag-comment kayo, sabihin mo, ang galing mo! So, babalik na naman tayo. Tingnan muna natin yung top. O, yan na yung naka-apit na ako. Oh, emote-emote na lang. Dapat pala umakyat pa ako ng konti, no? Sobrang lapit ko. Di ba guys? Ganun ang gawin niyo pag solo traveler kayo. Mag-tripod kayo. Ito, pati sa ate yun, nagka-tripod. Kanina pa siya, nauna pala sa akin eh. Parang naka-25 na balik na siya. Charing. Pero dito kasi guys, wala namang limit. Kaya nga sabi ko sa inyo, laban lang kayo ng laban hanggat di nyo nakukuha. So ngayon, isang video pa ako na isang ganon. Then mamaya naman, puro naman picture. So babalik ulit tayo gamit ang ating phone. So ngayon, i-play ko na agad yung video para mamaya, aura na lang. Ayan siya guys, oh. Kung may kending-kending siya kasi nga, sira. Ayan o, tinan mo. Pwede kita yung mga tao. Pero pwede naman natin ulitin kasi nga, unli naman yan, wala yung bayad. Oh, may emote lang. Mas maganda na wala akong mga bags, no? Kaya may mga bag ako. So, last one na ako ng paakyat. Guys, mukhang na-perfect ko na yung pababa ko. Tingnan nyo. Yung pataas na lang uulitin ko. Then, I'm good. We can go na. Medyo okay naman na yung pababa ko. Oh, di ba? Ang problema ko na lang yung pataas. Oh, di ba? Okay na ako dyan. Doon na lang tayo sa pataas. Last one na yung pataas. Din alis na tayo. Isa pa. Oh, tingnan natin ang ating pataas. Kita yung bag sa ilalim. Kaya pala tinanggal ko pa yung bag, no? Pero pwede naman i-crop yan dito. Panoorin na lang sa TikTok ko, kaya Facebook and Instagram. Hi guys! Natapos na ako. Siguro naka 10 or 15 na balik ako, tsare. Hindi ko lang kung nakailang balik ako. Feeling ko 5 set. 5 pababa, 5 pataas. So magtingin lang tayo ng mga
Hindi lahat kasi medyo malaki to. Ano, 6380 yen. Para siyang Lego. Or Lego talaga siya. So, ganyan lang siya. 770 yen. Sa mga postcards, 165 lahat yan. Ayan, oh. Postcard. Diba? Ito yung pagoda na nakita natin sa Uji. Oh, diba? Yung mga yan. Hindi natin napuntahan to sa Kyoto. Siguro sa pagbalik na lang natin. Kasi ibang trip ang pinuntahan natin. Uji kasi gusto ko mapuntahan eh. Ayan, mga postcards lang yan. Walang nakalagay na presyo. Wala rin naka-display. Baka ito yan. 660, 682, 582, 693. So yan, tingnan nyo na lang dyan. And then, yun lang siguro. Di na tayo magtatagal. Yung something talaga na pag nakakita ako, tuwan-tuwa ako. So, titignan ko mamaya pag wala ng tao. Doon tayo bababa. Okay? Kasi last naman na natin to. I mean, naka-picture na ako, nakaraming video na ako. So, wala nang pressure. Yeah, guys, hindi nakita yung mga nasa baba ako. So, tinatawa na ako nasa harap ko. Yeah. This is the Omera Sky. Yeah, beauty! Say hi! Hello! Tinatawa na nila ako, guys. So, parang katagaw ako, di sumama sa kanila. So, ganito siya, guys. Ang ganda niya, di ba? Kung walang budget, huwag nang ipilit. Okay na dito, kahit sa escalator pa lang. Solve na, di ba? Di ba? So, wala pa. So, laban lang. So, ganun gagawin nyo, guys. Chill muna kayo dito sa gilid, antayin nyo. Tapos, malalam, doon ayun yung gagawin yung technique. Pagka okay na, akyat na kayo, post na kayo. Dala kayo ng tripod, ha? Huwag nyo makalimutan yung tripod. Napakaganda ng tripod na na-order ko kasi may remote yun. Mas may motion, kineme pa siya, nakadagagalaw ka, susundan ka niya. So, mura lang yun. Ipipaste ko yung link sa TikTok dyan. Sila. Ay, sorry. Kaya kailangan natin. Okay na tayo mga kaso, ba't yung may ilang dumanta dyan? Oh, yan, di ba? Yan. Guys, hindi lang kasalita kasi nag-video. Sorry naman. Panoorin nyo na lang. Enjoy yung view. Na parang nakarating na rin kayo. Sobrang ganda, di ba? Tapos emote-emote kayong ganyan. Patong-patong kayo sa escalator na ganyan. Lingon-lingon kayo sa taas na ganun kunyari. Nakakala nyo, ang ganda nyo. Pero pangit naman ang kakalabasan. Charot. So, baba na tayo. Hindi ko na-exercise yung sarili ko kahit may tao. Kasi tapos na ako. So talagang sasabay na ako sa kanila. Nasa lahat ng tao, ilabas nyo. Magsabay-sabay kayo ngayon. Ngayon nyo kami hamunin. Sabay-sabay. So sabay-sabay tayo. Wala na tayong pake ngayon. So mag-emote-emote ka lang dito habang tinitignan mo yan. Oh, di ba? So yun na yung babayaran mong 2,000 yen sa taas. Eh kung marami kayo, grupo kayo. So emote na lang tayo, guys. Grupo lang tayo. Ay, oh. Gusto nyo naman dito site. Ay, oh. Emote lang talaga, oh. Kuha lang kayo ng other view. Kasi malapit na tayong bumaba. Hindi, pag tinakpan mo naman na ganyan, hindi kita yung nasa likod mo. Okay lang. Pwede mo silang takpan sa totoo. At tayo pababa. At ang maganda, walang katao-tao na. Ay, meron pala. It's a prank. At least konti na lang. Yung iba nakabalik-balik din ilang beses. Sobrang dami. Huwag kayo mahihiyang pabalik-balik, guys, if I were you. Hindi usong mahiya-hiya pag nasa abroad ka. Lalo, nagta-travel ka. Ayan yung top view. Mali pa ako ng pinilahan. Kasi ito pala yung down. Ayun yung up. Doon ako pumipila sa up. May pagkaengot din ako yun. Ayan ang mga makikita nyo top view. So kung pupunta ka dito, ano lang gagawin nyo? Dito lang yan, no? Theater Omeda. Pero ako, ang pinin ko lang sa Google Map, nakita nyo kanina sa first part ng video natin, Omeda Sky Building. So yun lang ipin nyo. Makakarating na kayo dito nun. Tapos, pasok lang kayo sa mall na to. Yung tapat ng Christmas tree na yan. So pagkatapos na yung Pasko at wala ng Christmas tree, mga problema. Mga problema pa kayo, di ba? Ba't walang Christmas tree? Nagpunta kayo May, June, wala ng Pasko. Ba't walang Christmas tree? Ba't sabi ni JB may Christmas tree? Nalito pa kayo lalo, di ba? So guys, pupunta na tayo ngayon sa may Yodobashi camera. So doon may mga magagandang what do you call this? Gadgets, iPhones, ganun-ganon. So tara, wala namang stoplight, pero daanan talaga to. Nakita ko nagdadaan ng mga tao eh. Tapos ayan guys, so diretso lang tayo. Ang ganda ng park. Ayun ba yung park na kanina natin? Ay, ayan nga yung park na kaninang nakita natin. Yung may yellow kineme. Ang dami nagbabike, oh. Ang ganda ni ate, oh. So ito yung magandang, ang tawag dyan, London Bridge. London Bridge is falling down. Tsare. So from here, 7 minutes na lang. Ayan, 6 minutes nagbago na. So 6-minute walk na lang. So more on walk talaga dito. Kasi kapag hindi ka mag-walk, magta-taxi ka. Grabe yung babayaran, guys. Alam, daming tao. Parang kinakalaban nila ako, guys. So, tinan nyo. Ako lang mag-isang pa ganun. Tapos ilan lahat pa ganito. Guys, huwag nyo akong hawain. Ako lang to, guys. Huwag nyo akong dumugin. Uy, ano ba? Huy! Ay, wala pala nagpapapicture. Crossing din siya. Para siyang Shibuya crossing.
Ay, napagka-stop yung sabay-sabay na maglalakad. Ang galing, no? Ang ganda ng pulis nila, oh, yun. Iba talaga yung mga Japanese, no? Ang gaganda ang popogi nila. Shibuya Crossing of Umeda. Yan, dyan tayo ganyan kanina sa Yodobashi Kineme. Ayan, no? Iba-iba't ibang store. Pero, ano ba to? Diretso. Sige na, diretso na lang. May Apple Store din dito, guys, oh. Pero ang masasabi ko, wag na kayo dyan kasi pag nasa Japan kayo, walang tax-free ang mga Apple stores. So, bukod sa walang tax-free, same price siya sa kung ano nasa internet. So, if I were you, wag na. Humanap na lang kayo ng big camera, BIC camera, o kaya naman ng ditong araw sa may Yodobashi. So, either way. Pero kung gusto nyo, sige, kung dyan may stocks, tapos okay lang sa inyo kahit walang tax-free, then go. Pero sayang din yun. Pero sa totoo lang, guys, madalas talaga sold out dito ang iPhone. Yung iPhone, lalo yung iPhone 17 Pro Max. Mga 17 series. Kasi nga, ang daming tourist na namimili sa Japan dahil alam nilang mura. So pag nag-release, wala pang 5 seconds daw, ubus na agad. Tapos naka-reserve na agad yung iba. And pag wala ko nakita, siguro, ano na talaga yung laban. Tanggapin na lang natin. Pero kung meron, bibili na tayo. Excuse me, is this the Yodobashi camera? On this building. Ah? This building. What floor? And the camera. I mean, looking for iPhone. iPhone B1. B1, basement 1. Okay. Thank you. Arigato gozaimasu. So yun na, narinig nyo na yung sinabi niya. This building pala to, yung Yodobashi Camera Multimedia Kineme. Tapos tinanong ako ano ba kailangan ko. Sabi ko iPhone, sabi niya B1, so basement 1. Pababa tayo ngayon. Ayan o. So let's see, sana meron no. Kung wala, i-give up ko na. Kasi dami ko na pinagtanungan dito. Parang 3 na yata ang big ka. Hindi ko na matandaan, pero mga more or less ganun. So ano ba to? Hindi ko na kung pangatlong tanong ko na to, pang-4. Puro sold out. So, wala tayong magagawa pag wala talaga. Apple Store to eh. Ayoko dyan, kasi nga pag Apple Store, walang tax free. Wala, ano ba yan? Parang sa Apple din tayo dinala. iPhone 17 Pro Max. Ay, ituturo ata tayo sa Apple Store. Kakasabi ko pa naman na huwag tayo sa ganun. Kasi walang tax free. iPhone 17 Pro Max. 256GB is 194,800. Kunti lang oh, walang tax free. iPhone 17 Pro Max. Oh, just moment. Orange. Do you have what do you call this? Tax free? Yeah, that's okay. Okay. So this is not tax free. No, equal tax price. Huh? Equal tax price. Including tax price. Okay, so mababawas pa. Do you have orange? 17 Pro Max? Wala guys, may tax free. Ang galing. Akala ko wala. Guys, sorry. Sad news. All sold out daw. So hindi talaga siya para sa akin sa Japan. Sa Japan. Sayang. Gusto ko sana talaga. So baka sa Philippines na lang tayo. Pero kasi ang inahabol ko talaga sa Japan, tax free. Tapos sobrang mura siya kumpara sa atin. Pero kung wala talaga dito, wala na akong magagawa. Kundi tanggapin ng ating kapalaran na sa Pinas na lang tayo na walang tax free at may tax pero napupunta sa Chareng. So dito guys, sa Grand Front Osaka, dito yung merong New Balance daw na store. So yun yung gusto kong puntahan ngayon, kaya try natin. So, lumagpas ako pero sabi dito kasi take the escalator up to the 3rd floor, kaya bumalik ako. So meron ba dito ng 3rd floor? Wala oh, wala naman. Pero sige na nga. O yun yung sinabi niya eh. Escalator daw 3rd floor. Grand Front Osaka. Dinala ko dito. Kasi may nakita ko ako iPhone 17. Dinala ko ng tadhana dito. Magtatanong nga ako. Ano bang store to? Hindi ko alam. Apple ba to? Tanongin nga natin kung may iPhone 17 Pro Max. Excuse me. Do you have iPhone 17 Pro Max? Yeah, 1 terabyte. Ha? 1 terabyte and 2 terabyte is available. Oh, 1 terabyte. How Another much? size is sold out. How much is the 1 terabyte? 1 terabyte is this price. So guys, Apple Store pala to. Talagang Apple Store. Yung sa kanya natin pinuntahan, hindi pala yung Apple Store kasi may tax free. Tapos nung tinanong ko siya, tax free? Sabi niya, no. All Apple Store, no tax free. So wala, hindi tayo magaganon. Tapos ang available lang na kanila ngayon is yung 1 terabyte. Napakalaki naman ng 1 terabyte mga besh. Aanhin naman natin ng 1 terabyte. So sinearch ko na lang siya kung anong floor, what floor, or dapat which floor. Mamili na lang kayo. Okay na yan. Sabi na, tapos tinanong ko kay ate kung nasa tamang tao daw ba ito. Ay, kamali. Kung nasa tamang building daw tayo. Tama naman daw. So 5th floor daw. So laban na natin. So New Balance tayo guys. Ito yung bet ko. 12.8.
12,980 less pa yung 10%. Do you have size 9? 9 for USA. Ha? 9 for USA. Napagtanong ko na yung size 9. Size 9 yung 530. New Balance 530. Anong gusto nyo? What do you want, guys? Todo record ako kanina. Hindi ata na-record. Ito ang gaano. Ito siya. 14,800. Ito. 19,800. Ito. 22,000 yen. Ito. 19,800. Kaya natin mga nandito. 19,800. 19,800. 19,800. Puro 19,800 to lahat. Nakita ko yung presyo. This one. 19,800 din. 16,500. 16,500. 16,500. I-post nyo na lang. Ang ganda nito, oh. 19,800. I-post nyo na lang yung video, guys, ah. 19,800. Puro 19,800 tong side na to. 19,800. Dito, 29,700. 16,940. 16,940. 16,940. Limited edition, 18,920. Ang ganda, oh. Ito rin, 16,940. Ito namang green, 16,940. 16,940 and 16,940. Waiting lang ako, number 3 ako. Ay, sorry. Hello. Oh, you're gonna follow me? Oh, okay. Oh. Yeah, I have, I actually asked for size 9 for 530. Siya yung binigay sa akin. Size 530. Where's the 530? I think this one. Yeah, this one. Size 9. Ito, 15,950. 14,080. 725. Limited edition. 15,400. Ito, 15,400. Ito, 740 is 15,400. Mga 740, 15,400. 15,400 yung mga yan. 24,200. So guys, nabili ko na yung New Balance shoes. Pero may corny na part. Hindi agad nila binabawas yung tax free. Kailangan daw natin magpunta sa 3rd floor. Ayun ang 3rd floor, oh. Dahil doon daw i-claim ang refund ng tax. Corny, no? So hanapin ko patuloy. So ito, JP refund tax free counter. Parang walang pila. Kaya kailangan kong bilisan. Ayun, 1, 2, 3. Ayun siya, oh, nakita ko na agad. It's free. Passport, okay. So guys, pag dito kayo sa Grand Front Osaka, dyan lang yung tax-free counter, oh. So hiningi lang nila yung card na ginamit ko, which is yung Maribank. Debit card ginamit ko, eh. Maribank plus yung passport ko, in-scan lang nila. Then, i-refund daw yon within 3 days. Doon sa same card na ginamit mo. Since ginamit ko yung Maribank debit card ko, doon din nila i-refund. Ang nabawas is 5,014.98. So yung original price yun. Magkano ba original price dito? Original price is 13,002 yen. Tapos ngayon, syempre, yung 10% yan, mari-refund pa sa atin. Dahil tax-free refund. So, yun lang. So guys, nandun ako sa airport. Hindi ako nakapag-vlog sa papunta ko kasi nga tinan mo yung dala ko. Ang dami, pero grabe yung ano ko. Grabe yung struggle ko. Kasi from dun sa may, saan ba tayo? Yung Umeda. So ang nangyari doon, umuwi ako papunta muna sa hotel. So I think around 26 minutes or something like that. Tapos pagdating ko sa hotel, sabi ko, ang lapit-lapit lang pala sa station, sa Namba station. So chill-chill lang ako. Tapos pagtingin ko, yung Namba station pala guys, ang dami. Napuntahan ko lahat, 1, 2, 3, 4, pang 5 to. So ang ginawa ko, noong una hindi ko makita Namba station, sabi ko kasi ibang line, kulay blue line kasi yung pa airport, pa ano yung Nankai line ba yun or something like that. Tapos pagka-check ko, yung Nankai line pala, malayo pa. Eh sabi ko, ang nandun lang sa unang malapit na line, Manorochi ba yun? Sa kadalawa. Tapos hindi ko makita, sabi ko, sige na nga, pwede na nga to. So pagpasok ko, walang escalator, walang elevator. So talagang hagdan lang. Eh di binaba ko, ang dami nito. Tapos pagpasok ko sa loob, hindi ko mahanap yung line. Akala ko isa lang yung pagpasukan ng Namba station, ang dami pala. So guys, kailangan nyo matuto sa pagkakamali ko. So ngayon, nagtanong ako doon sa information. Pinaakyat ako. Sabi ko, ha? Aakyat? Sabi ko, uulitin ko na naman yung ginawa ko. So ang ginawa ko, umakyat nga ako, bit-bit ko na naman to mga to. Pero that time, ang ginawa ko na, minake sure ko na tama yung station ko bago ako bumaba ulit. Kasi ang dami palang Namba station doon, kung saan-saan line. Unlike sa Tokyo, di ba? Pag pumasok ko sa isang station, kunyari Shinjuku station,
pagbaba mo, nandun na lahat sa baba, sama-sama na doon. So, may araw-araw na lang. So, akala ko ganun din pagdating sa, sa Osaka. So, tandaan nyo yun guys, huwag nyo gagayahin yung pagkakamali ko. So, nakalagay naman doon sa may hagdans kung anong line agad. Yung Google, di ba, tinuro ko sa inyo, nandoon naman kung anong line. So, pag wala yung line nyo, huwag kayong bababa. 5 pala, hindi ko alam kung 5 babasa, ang dami yung ganun-ganun. Tapos ngayon, hindi ko na talaga makita. Ang tumulong na naman sa akin, yung mga cleaner. Naalala ko nung unang ligaw ko sa Japan, ang tumulong din sa akin guys, cleaner. Tapos may suot din siyang kulay green na vest, something like that. So ang babait nila guys. So may mga una kong pinagtanong na Japanese, pero hindi nila ako ma-entertain. Yung iba ayaw nila. So sabi ko, ay bakit ganun sa Tokyo? Halos lahat pag nagtanong ka, maaano ka, like may entertain ka. Pag sa Kyoto, nakarami akong experience na gaganunan ka lang nila. Ayaw nila makipag-usap o something like that. So nagtaka ako kasi base sa mga nakita ko sa TikTok, mga reels, akala ko yung mga taga Kyoto yung mas accommodating. Pero sa nangyari sa aking experience, baliktad. Yung mga tao sa Tokyo ang mga naging mas accommodating sa akin. Although marami rin naman naging accommodating sa Osaka. So don't get me wrong on that. Kagaya nga nung dalawang cleaner na senior na sila eh. Sobrang na-appreciate ko talaga sila. Kaya ang gawin nyo guys kapag ka naliligaw kayo, pag walang tumutulong sa inyo na ibang tao doon, magtanong kayo sa mga cleaner. Sila yung medyo may pagkakabisado dun at saka sobrang gustong-gusto nilang tumulong. Napansin ko lang talaga yun. Tapos ayun, super thank you ko, Lord. 4:30 dito ako dumating. Tapos, guys, wait lang kasi commercial. Ayan naman, makakatulong sa inyo yan. Each container 100 ml or less. In a transparent, resealable plastic kinem. I-check niya maigi kapag may ganyan kayo. Tapos ayun, pagtingin ko, ang check-in daw ng Cebu Pacific papunta sa Manila, yung 5J827, mag-i-start ng 4:35. Ayan o, nakasulat o. 5J827, ayan o, 16:35. So yung 16:35, 4:35 PM yun. Pero dumating ako, 4:32. So ibig sabihin, sobrang, mas maaga pa pala ako. Grabe talaga, feeling ko talaga tinulungan talaga ako ni Lord. So yun yung napansin ko sa may bandang Namba area. Parang hindi siya, yung Google, hindi siya super accurate kapag isa-search mo yung mga train station. Sa train station lang yung entrance ng train station. Pero the rest, accurate naman siya. Kasi yun nga, parang kulang yung mga signages nila. Unlike sa Tokyo na parang halos lahat na isinubo na sa'yo. So kailangan mo talaga magtanong pagdating doon. Ito yung swerte kapag ka-check-in ka lang. Yung as in, yung hand carry lang yung dala mo. Kasi may self-check-in. Ayun lang, mag-check-in ka lang, papasok ka na. Pero like, unlike sa case ko, ang dami kong dala. Kailangan kasi kailangan talagang dyan ka dito sa bag drop. Kailangan ka talaga sa bag drop magpunta. Kasi aayusin nila yung bag mo. I mean, ilalagay nila doon, lalagay pa sa plane. Unlike kapag hand carry, pagka mo dyan, punta ka na lang. Hi guys, kakagising ko lang. Grabe, ang sarap ng tulog ko, ang haba ng tulog ko. Kasi parang since nung nag-trip ako sa Tokyo o sa Japan, wala akong straight na maayos na tulog. Kasi laging maaga dapat, gano'n. Kasi nga may travel kinabukasan. Minsan hindi ako nakakatulog. Nalala yung sinasabi ko na parang 3 AM nagigising ako sa hotel. I don't know kung anong reason nun. Pero saktong 3 AM or saktong 2 AM nagigising ako. So kaya ngayon parang nagbawi yung tulog ko. Hindi ako nakapag-vlog na kagabi kasi sobrang pagod ko. Tapos ang dami kong dala. Di ba yung dalawang maleta, isang laptop bag. Tapos yung hand carry ko na 7 kilos. So 47 kilos. Dala-dala ko yung kahapon. Kung magpupunta kayo ng Japan, do it now. Do it now kasi habang malakas ka pa. Kasi pag pumunta ka ng Japan, guys, sa totoo lang, 20k steps a day, 30k steps a day ang nagagawa ko. Kasi nga punta dito, lakad dyan. So, siguro depende rin kung ano yung itinerary nyo. Pero more or less ganun talaga kasi puro train station na sasakyan mo. Ngayon, pwede ka rin naman mag-private van. Kung may budget ka, sobrang mahal nun as in. Pwede ka rin mag-taxi, sobrang mahal din as in. Lalo kung, pero kung solo ka, I think mahal pa din. Kasi iniisip ko sana pagka-group kayo, marami kayo maghahati-hati. Pero, I think mahal pa din siya. I mean, kayo, bahala kayo. Pero regardless, kung naka-premium van service ka or nagta-taxi ka, still maglalakad ka pa rin eh. Like, kunyari, pupunta ka sa, what you call this, sa Mount Fuji, maglalakad ka na naman na mahaba. So, grabe talaga yung steps ko everyday, guys. 20k to 30k steps. Tapos, kung siniring na medyo may edad na tayo, 30 na tayo, so, mabilis na ako mapagod. So, for me, the best time to go to Japan is ngayon habang malakas ka na. Yung iba kasi sabi nila, upon retirement, gano'n. Pero mahina ka na nun eh, di ba?
Pero syempre naiintindihan natin kasi depende sa budget or what. Pero kung may budget ka na guys, wag mo nang i-delay ang Japan mo. So kung napanood mo to guys, it's your sign para i-book na ang travel mo pa Japan. Kasi malay mo ikaw na makaka-experience lahat ng mga ginawa nating vlogs. So ayun lang yung realizations ko na parang mag-travel tayo na mag-travel hanggat kaya natin kasi ang pera babalik din naman yan. Tapos syempre it's my first solo traveling tapos sa may Japan at higit sa lahat, first vlog ko to. So pag may nagtatanungan na Pinoy na nandoon na nakikita ko, tinatanong, vlogger ka? And I can't say agad na yes kasi wala pa naman akong YouTube channel. Pero at the same time, at the back of my mind, sinasabi ko na I'm doing a vlog, I'm vlogging this. So doon na rin ako papunta. So, alam mo yun, parang torn akong sabihin yes kasi nahihiya ako. Baka pag sinabi kong yes, tapos pag hiningi nila yung YouTube channel, wala akong maibigay. So, hindi ka pala vlogger.